Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. We will decide. Mga pangakong sama-sama nating inabangan. Nandito tayo ngayon dahil sama-sama tayong nanindigan at nagtiwala na may pag-asa. Sa 2 taong panunungkulan ni Pangulong Noynoy Aquino, paano natin masusukat kung ginagawa ba niya ang kanyang trabaho? Ako, Si Benigno Aquino III, mataimtim kong pinanunumpaan, ay timpim kong pinanunumpaan, natutuparin ko ng buong katapatan natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. bilang Pangulo ng Pilipinas. Nagsisimula na ba tayong maglakad sa daang matuwid ng pagbabago? O patuloy na tinatahak ang baku-bakong kalsadang pamana ng mga rapong politiko? Ito'y ang baluktot na kalakarang nakasanayan Bago pa man pumasok ang Administrasyong Aquino, tila kanser ng maituturing ang korupsyon sa Pilipinas. Kung kaya't noong December 3, 2003, ang Pilipinas ay isa sa 140 na bansang kasapi ng United Nations na sumuporta at lumagda sa pagbuo ng isang kumbensyon laban sa korupsyon o ang United Nations Convention Against Corruption o UNCAC. Ngunit sa kabila ng UNCAC, ang Pilipinas ay nananatili pa rin na isa sa mga bansang may masidhing problema ng korupsyon. Ayon sa inilabas na Corruption Perception Index ng Transparency International noong December 2011, sa 183 na bansa, ang Pilipinas ay nasa 129 na pwesto ng mga korap sa bansa sa buong mundo. May pag-asa pa bang makabangon ng Pilipinas sa pagkakalugmok nito? Sa mga proyekto at advokasya ng Public Services Labor Independent Confederation o PS-Link, matagumpay na napipigilan ang ilang korupsyon sa ating gobyerno. Sa dito sa paglaban sa korupsyon, marami na rin kaming napagtagumpayan na kaso. Bukod dun sa mga nagsasampa kami ng kaso, ay hanggang iyan ay maipanalo at meron kaming tinatayang 15 milyon na piso na save, no? Na hindi napunta sa bulsa dahil dun sa pagmamatsyag ng PS-Link. Itinatag ang PS-Link noong 1987 matapos amyendahan ang saligang batas noong 1986. Layunin nitong protektahan ang karapatan ng mga manggagawang kawani ng ating pamahalaan. Noong 1987, merong mga mahigit 100 leader, no? Na nakita yung pangangailangan na mas lalong palakasin yung pagkakaisa. Mabilis lumawig ang kasapian ng PS-Link. Sa loob ng 25 taon magmula nang ito ay tinatag, umabot na sa mahigit 80,000 ang kasapi nito. Mula sa mga nagsama-samang empleyado ng gobyerno hanggang sa mga manggagawa ng iba't ibang sektor gaya ng health workers at ang lokal na pamahalaan, pambansang ahensya, pambansang pamantasan at kolehiyo, at volunteer daycare center at mga guro nito mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ang ginawa namin, sinanay namin yung mga miyembro ng PS-Link dun sa procurement watch. Kaya sila ay ipinapadala, no, ng ombudsman sa iba't ibang ahensya, lalo na dun sa bids and awards committee proceedings. So doon, binibigyan kami ng pagkakataon na magmasid, pagkatapos gumagawa kami ng report pag meron kaming naobserbahan o napansin na hindi ayon dun sa mga panuntunan, ay ibinibigay namin tong impormasyon na to sa ombudsman. Sa ngalan ng serbisyo publiko, itinataguyod ng PS-Link ang kapakanan ng mga manggagawang kanilang miyembro. Sinisigurado nilang mababantayan ang kanilang mga pangangailangan.
Ito ang taong bayan ang pinagsisilbihan. Kaya masyadong matingkad o masyadong malalim yung pagpapahalaga ng PS-Link pagdating dun sa serbisyo publiko. No? At yung pang-apat na layunin din yan, yung itaguyod sa pamamagitan ng paglahok dun sa lehislatura, yung mga panukalang batas na magtataguyod hindi lamang sa kagalingan ng mga kawani, kundi din dun sa serbisyo publiko. Inorganisa ng PS-Link ang kanilang mga miyembro sa buong bansa. Sa pamamagitan nito, nagiging tulay ang PS-Link sa pagtugon sa iba't ibang klase ng problemang ating kinakaharap. Pagtuligsama nito sa mga maling gawain ng ating gobyerno hanggang sa pakikiisa sa mga programa ng ating pamahalaan. Upang alamin ang pangangailangan ng kanilang miyembro, personal silang pumupunta sa pamamagitan ng follow-up visits ng kanilang Regional Executive Officers at paggamit ng internet o social networking site. Dahil sa walang sawang pagtulong ng PS-Link sa mga manggagawa at patuloy na pagbabantay nito sa kaban ng bayan, pinarangalan ng PS-Link at kinilala sa buong mundo. Nakaraang 2000, nung 2007 at saka 2008, yung United Nations na Office for Drugs and Crimes, no, ay inaccredit ang PS-Link dahil dun sa kanyang mga nagawa sa larangan ng paglaban sa korupsyon. Kami lamang yung union na na-accredit kasi itong Conference of the State Parties na tinatawag, ito ay puro gobyerno ang ina-accredit. Pero sa kauna-unahang pagkakataon ay in-accredit ang isang public sector union na katulad ng PS-Link. No? Strong, accountable, comprehensive, responsive, effective, at democratic public services o mas kilala sa bansag nilang Sacred Public Service. Yan ang itinataya ng PS-Link sa kanilang mga adhikain tungo sa pagkakaroon ng good governance sa ating bansa. Bukod sa pagiging watchdog of corruption, isa rin sa mga advokasya ng PS-Link ang pakikilahok sa pagpasa ng mga batas sa ating bansa. Dahil sa masigasig na pakikipagtulungan ng PS-Link at iba pang sektor ng ating lipunan, naipasa ang Anti-Red Tape Act o ARTA noong 2007. Hinahangad ng batas na ito na mabawasan ang mga ngahas na kumupit sa kaban ng ating bayan at pabilisin ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng Citizens Charter. Sabi ko na isa kami sa malaki yung naging ambag na iyan ay maisa batas yung ARTA. Kaya hanggang ngayon nga sabi ko nga, iyan namang pagpasa ng batas ay isa lang magandang hakbang yan. Pero yung pagpapatupad ng batas, iyan ang kailangang pagtulong-tulungan at iyan ngayon ang isa sa mga tinututukan ng PS-Link. Sakop ng ARTA o Anti-Red Tape Act ang lahat ng mga government offices, local government units at mga korporasyon na pinapatakbo ng ating gobyerno na nagbibigay ng frontline services. Katuwang ng PS-Link ang Civil Service Commission o CSC sa pagbabantay kung naisasagawa ng mga ahensya ng gobyerno ang ARTA. Sa tulong ng batas na ito, mas mapapabuti at malilinis ang pagbibigay ng serbisyo. Malaki ang papel ginagampanan ng Civil Service Commission kasi kami ang inatasan sa batas na maging oversight agency upang siguraduhin na ang mga lahat ng ahensya ng pamahalaan na may frontline service delivery ay nagpapatupad. Kasaad sa ARTA na para mabigyan ng serbisyo ang mas nakararaming Pilipino, dapat ay magsimula ang mga kabilang na tanggapan ng gobyerno mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Magkaroon ng mahusay na flexi hours ang mga empleyado para kahit lunchtime ay makapagbibigay pa din ng serbisyo. Para naman mas madaling makilala ang mga empleyado, nararapat silang magsuot ng identification card o ID. Kinakailangan ding maglagay ng Public Assistance Desk na siyang tutugon sa mga tanong at reklamo. Mahalaga ring nakasulat sa mga dingding ang mission at vision ng tanggapan at ang step-by-step na proseso
ng pagbibigay nito ng mga frontline services, kung ilang minuto ang gugugulin sa bawat hakbang, sino ang tao o tanggapang lalapitan at anong mga dokumento ang kailangan at kung magkano ang dapat bayaran. Kailangan din malaman ninyo na ang Civil Service Commission ay meron tinatawag na mga interventions para isaayos yung mga serbisyo na may kakulangan sa mga ahensya ng pamahalaan. Pero nakalulungkot isipin na sa dinami-rami ng batas na naipapasa sa ating bayan, ay tila walang pangil ang mga ito para maparusahan ang mga nagkakasala. Kaya hindi sa pagpasa ng batas natatapos ang trabaho ng PS Link. Dahil maging sa pagpapatupad ng batas ay masusing nakatutok ang PS Link. Kaya may magandang resulta pa rin sa pagbabago ng serbisyo sa ating gobyerno. Ang mga maliliit na tagumpay na ito ang nagtutulak sa PS Link para ituloy ang laban tungo sa good governance. Kaya para mas mapaigting ang pagbabahagi ng impormasyon at pagsasakatuparan ng transparency at accountability principles ng ating pamahalaan, sinusuportahan din ng PS Link ang pagpasa ng Freedom of Information Bill o FOI Bill. Kabilang ang PS Link at iba pang sektor ng lipunan sa Right to Know, Right Now Coalition, ang samahang punong abala sa pagsulong ng panukalang batas sa Freedom of Information. Ang Freedom of Information Bill pa ngayon, sapagkat nakasalang sa Kongreso, ay isang panukalang batas na naglalayong magbibigay ng detalye na kailangan para maipatupad yung karapatan ng mamamayan na kumuha ng mahalagang mga dokumento, record, papeles na hawak ng gobyerno. At yan ay ating karapatan nakasaad sa saligang batas. Lahat ng nakita ko rito, magbuhat nag-umpisa itong impeachment trial na ito, ay hatred, galit sa isang tao, benggansa sa isang tao. Kung naisabatas na agad ang FOI, hindi na marahil umabot sa impeachment ang inihaing reklamo laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Hindi na kinakailangan gumastos ng gobyerno ng milyon-milyong piso. Sa ngayon kasi, pag humihingi tayo ng impormasyon sa gobyerno, iba't iba ang patakaran sa bawat ahensya ng pamahalaan. Minsan ay paiikutin ka sa iba't ibang ahensya, paghihintayin ka ng napakatagal. Subalit sa panukalang batas na ito, binibigyan lamang sila ng 15 working days kung kailan dapat. Yun ang maximum. Dapat ay maibigay nila yung impormasyon sa lalong madaling panahon. Sa FOI, mabilis nating makukuha ang mahahalagang dokumentong hawak ng gobyerno, tulad na lamang ng Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN, bank statements at iba pang papeles ng mga politikong nagtatangkang magnakaw sa pondo ng pamahalaan. Iginagalang naman ng batas na ito ang mga impormasyong confidential katulad ng police operation, depensa sa ating bansa at iba pa. Sa paglilinaw ng saklaw ng maaari nating hingin sa gobyerno at ngayon nga dahil wala niyang listahan ng exemptions na yan, ang dali sa gobyerno na basta magsabi na hindi pwede, confidential kasi ito. Ngayon, hindi na nila basta pwedeng sabihin na confidential ang isang impormasyon kung hindi nila maipapakita na kasama ito dun sa listahan. Ang pangalawang ginagawa kung bakit mahalaga ang batas na ito ay yung nililinaw nito, yung procedure sa paghingi natin ng impormasyon. Palakpakan si Representative Lorenzo Erin Cañada ng Quezon. Butas ng karayom ang pinagdadaanan ng Right to Know, Right Now Coalition para maibenta sa mataas at mababang kapulungan ang FOI. Malapit na sana itong maipasa noong nakaraang 14th Congress. Subalit dahilan sa kakulangan daw ng quorum noong huling session sa Kamara noong June 4, 2010, ang bicameral report ay hindi naratipika upang ito ay maisabatas hanggang sa tuluyan ng magsara
ang 14th Congress. Nananatili pa rin itong nasa committee. Hindi pa ito nasasubmit sa plenaryo o dun sa mas malaking kapulungan. At ang pangulo ng committee ito ay si Representative Ben Evardone. So doon nabibimbin sa committee at ang ating problema ay merong kasing napakaigsi na lamang na panahon itong 15th Congress. Bagamat may basbas ng Pangulong Aquino ang pagpasa ng FOI nitong Pebrero ngayong taong 2012, mabagal pa rin ang pag-usad sa usaping maisabatas ang FOI. Ang sinabi lang ng Pangulo ay wala siyang objection in effect dun sa bill matapos silang magpasok ng ilang mga amyenda dun sa panukala ng Kongreso. At ang ibig sabihin lamang niyan, kaya natin hinihingi ang endorsement ng Pangulo sapagkat alam natin dito sa ating politika sa bansa ay napakalaki ng impluwensya ng Pangulo, lalong-lalo na sa mababang kapulungan. Siguro, makikinig lang tong mga kongresista na to, lalo na yung pinuno ng Public Information Committee na si Congressman Evardone, kung sa buong Pilipinas ay malakas ang boses ng mga nagnanais na ito'y ipasa. Siyempre, yung may tinatago, takot. No? Lalo kung ikaw ay nanunungkulan sa gobyerno at mayroong ganitong batas, hindi mo maitatago yung mga gusto mong itago. Tingin ko yan, mayroong mga iilan siguro dyan, kasi hindi ko nakikita rin naman yung tinatawag na political constituency na kumukontra sa pagpasa. Ang aming matibay na suspetsa dyan ay mismo dyan sa Kongreso, may mga politiko dyan na hindi gusto talaga yung kabukasan. Pero hindi nasisiraan ng loob ang Right to Know, Right Now Coalition. Iba't ibang taktika ang kanilang isinasagawa para ubusad ng FOI. Nitong July 11, 2012, nakipagpulong ang coalition kay Presidential Communications, Development and Strategic Planning Undersecretary Manolo Quezon. Pulong ngayon, nagkaroon tayo ng pagkakataon na ipahayag at ipaabot sa Pangulo ang damdamin ng mga nagsusulong ng panukalang batas na ito. Hinihingi namin talaga ang pag-endorso ng Pangulo unfortunately ay wala pa tayong malinaw na tugon. And during his term only. The only way to transcend his term, the only way to transcend the executive department, or branch rather. July 20, 2012, 3 araw bago ang State of the Nation address ni Pangulo Aquino, nakipagtalakayan sa press ang Right to Know, Right Now Coalition para ipaalala sa Pangulo ang pangakong pagsuporta sa FOI. Well, gusto nating sabihin sa kanya na long delayed na yung pagpasa ng FOI. At makita naman natin sa tinakbo ng kampanya na napakahalaga ng kung paano pumuposisyon ng presidente tungkol doon sa usapin. Kahit pasabihin natin na this is a legislative action, pero hindi yung totoo. Sa Pilipinas kasi, napakalaki ng role ng kung paano ang presidente pumupostura. Makita natin sa impeachment, yung mga batas na gusto niyang mailabas, ang bilis. So, kung hindi siya nailalabas, ibig sabihin ayaw niya. So, dapat sa SONA marinig natin, freedom of information, para makita natin kung talagang seryoso siya sa daang matuwid. Ayun nga, kasi dun sa committee level, ang sinasabi ni Representative Evardone, na may mga gustong sumingit ng mga iba't ibang provisions tulad ng right of reply at palawakan yung sakop ng bill to include private sector. Ang sinasabi lang namin ay dun sa mga congressmen na yun, whose interests are they representing dito sa right of reply tsaka sa private sector coverage ng FOI. Kasi sa tingin namin, wala namang constituency yan eh. There's no constituency clamoring for right of reply or clamoring to expand FOI to private sector. So, tanong natin sa kanila, who are they representing? Whose interests are they putting forth? No, kaya
Kasabay ng presscon ay nagtipon-tipon din ang mga manggagawa sa Amoranto Stadium sa Quezon City at gumawa ng kanilang sariling SONA. Ang freedom of information ay isang napaka-importante sa buhay ng manggagawa. Kagaya ng halimbawa, isinusulong ng ating gobyerno ngayon ang tuwid na daan. Ang freedom of information o access to information ang pinakapundasyon para sa pagtuwid sa pag-eradicate ng corruption, sa mga reforms. 2 taon na ang nakalipas mula nang sinabi ninyo, sawa na kami sa korupsyon. Sawa na kami sa kahirapan. Oras na... July 23, 2012. Dumating ang araw na maghahayag ang Pangulo Aquino ng kanyang mga nagawa at bagong pangako sa taong bayan. Tinutukan ng libu-libong Pilipino ang SONA sa telebisyon at sa ibang social networking site. Nililit ko po, posible ang dating imposible. Humaharap po ako sa inyo ngayon at sinasabing hindi ko SONA ito. Kayo ang gumawa nito. SONA ito ng sambayanang